Mga ka-Clover, bago ka magpatuloy sa pakikinig, hayaan mong tanungin muna kita. Napansin mo na ba na kahit gaano ka kasipag, parang hirap pa ring pumasok ang pera sa buhay mo? May mga panahong bigla na lang may sirang gamit, bigla ang gastos, utang na hindi inaasahan, o trabaho na akala mo ay maayos na pero biglang nauuwi sa problema? Kung ang sagot mo ay oo, huwag kang magtaka. Dahil ayon sa mga kasabihan at feng shui, may mga bagay sa loob ng bahay na tahimik na humihila pababa sa iyong kapalaran kahit hindi mo ito napapansin. Marami ang nagsasabing hindi sila naniniwala sa feng shui, pero nakapagtataka, sila rin ang madalas tanungin ng buhay kung bakit palaging kapos, pagod at puno ng problema. Hindi ito pananakot, ito ay babala. Sa video na ito, malalaman mo ang tunay na kahulugan ng money tree o Pachera aquatica sa feng shui, kung saan ito dapat ilagay at kung saan mo hindi ito dapat ilagay. Dahil ang maling pwesto nito ay sinasabing nagbubukas ng pinto ng kamalasan, pagkalugi at tuloy-tuloy na problema sa pera. Kung isa ka sa mga taong nagsasabing wala lang yan, makinig kang mabuti dahil ang mga hindi naniniwala, sila ang madalas unang tinatamaan ng babala. Lalo na kung ikaw ay mahilig sa halamang ito. O kaya naman, mahilig ka sa mga lucky plants na kung saan-saan mo naman inilalagay pero wala namang magandang nangyayari sa'yo. Bakit hindi mo alamin ang mga bagay na ito? Kung ikaw ay mahilig sa money tree o Pachera aquatica, sa feng shui, ang money tree o Pachera aquatica ay itinuturing na buhay na simbolo ng pera, oportunidad at tuloy-tuloy na biyaya. Hindi ito ordinaryong halaman. Ito ay itinuturing na tagahigop at tagapigil ng enerhiya ng kayamanan. Kaya napakahalaga kung saan mo ito ilalagay. Ang pinakaswerteng pwesto ng money tree ay ang southeast na bahagi ng bahay, ang tinatawag na wealth area sa feng shui. Kapag ang money tree ay inilagay dito, sinasabing mas nagiging bukas ang daloy ng pera. Mas dumadami ang oportunidad, mas nagiging stable ang kita, at mas madaling nakakabangon sa problema sa gastusin. Maraming naniniwala na kapag buhay at malusog ang money tree sa southeast area, parang hindi nauubusan ng paraan ang pera para pumasok sa bahay. May mga nagtatanong pa rin po kung saan ba daw banda ang southeast area. Ang southeast area po ay ganito. Kapag sunrise or sa umaga magkakaroon ng araw, humarap kayo doon sa sunrise na yon. Pagkatapos ang kanan nyo, doon po ang tinatawag na southeast. Kaya dyan po kayo magpupwesto ng inyong mga halaman or ang inyong money tree. Maganda rin itong ilagay sa living room, lalo na sa isang maliwanag na sulok. Ang living room ay sentro ng enerhiya ng buong bahay. Kapag nandito ang money tree mo, tinutulungan nitong manatili ang magandang enerhiya at pinipigilan ang pagtagas ng swerte palabas ng bahay. Maaari rin itong ilagay malapit sa main door, pero tandaan, huwag na huwag diretso sa pintuan. Dapat ay nasa gilid lamang. Kapag direkta ito sa pintuan, ayon sa feng shui, mabilis papasok ang pera pero mas mabilis itong lalabas. Parang tubig na hindi mapipigilan. Kaya hindi porket may mga lucky plants ka ay swertihin ka. Kailangan sundin mo ang feng shui. Dahil kung hindi, at gusto mo sa sarili mo ay ikaw ang masusunod dahil bahay mo naman yan at gusto mo ang pwesto na iyan para sa money tree mo, ay swertihin ka. Ngunit
Ang iba naman ay may mga dahilan na kesyo hindi naman nila hinahangad ang swerte, ang gusto lang naman nila ay may mailagay silang halaman sa loob ng bahay. Ngunit, hindi nyo ba alam na ang bawat bagay, lalo na ang mga lucky plants ay may sariling enerhiya? Lalo na pag inilagay nyo ito sa loob ng inyong bahay. Ito naman ang mga pwestong malas para sa money tree sa loob ng inyong bahay. Ngayon makinig kang mabuti dahil dito nagkakamali ang karamihan. Malas na malas ilagay ang money tree sa CR o banyo. Sa Feng Shui, ang banyo ay lugar ng paglabas ng negatibong enerhiya at pag-agos palabas ng swerte. Kapag dito mo inilagay ang halamang simbolo ng pera, para mo na ring sinabing ilabas ang aking biyaya. Maraming paniniwala na ang resulta nito ay paulit-ulit na gastusin, pagkakautang at pera na hindi nagtatagal sa kamay. Sigurado ako na dahil sa mga sinasabi ko, may mga magsasabi na naman dyan na syempre, huwag kang gumastos para hindi maubos ang pera. At normal lang naman daw na maubos ang pera kaagad dahil gumastos ka. Yun ang mga madalas na kontra sa aking mga sinasabi sa video pero sige pa rin ang panonood nila. Isa pang bawal na pwesto ay ang kusina, lalo na malapit sa kalan. Ang kusina ay elemento ng apoy, habang ang money tree ay elemento ng kahoy. Habang ang money tree ay elemento ng kahoy, kapag nagbanggaan ang dalawang enerhiyang ito, sinasabing nagdudulot ito ng away sa pamilya, maling desisyon sa pera at pagkasira ng kabuhayan. Dito raw nagsisimula ang mga problemang hindi mo maintindihan kung bakit bigla na lang dumarating. Huwag na huwag mo ring ilalagay ang money tree sa kwarto, lalo na sa tabi ng kama. Sa Feng Shui, ang kwarto ay lugar ng pahinga. Ang money tree ay aktibong enerhiya. Kapag pinagsama ito, sinasabing nagdudulot ng stress, hindi maayos na tulog at walang tigil na pag-aalala sa pera, na kalaunan ay naapektuhan ang kapalaran mo sa araw-araw. Malas din ang paglalagay nito sa madilim, masikip o maruming lugar. Kapag ang halaman ay unti-unting nalalanta, ayon sa Feng Shui, sumasabay ring humihina ang daloy ng swerte at pera sa buhay ng may-ari. Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ba po ang money tree sa Feng Shui. Sa Feng Shui, ang money tree ay hindi basta dekorasyon. Ito ay paalala at babala. Paalala na ang swerte ay inaalagaan. Babala na kapag mali ang pwesto, ang biyaya ay maaaring mapalitan ng problema. Kaya sa mga hindi naniniwala sa Feng Shui, tandaan ninyo ito. Hindi lahat ng epekto ay agad nakikita. May mga bagay na dahan-dahang kumikilos. Hanggang isang araw, magugulat ka na lang kung bakit sunod-sunod na ang problema. Mas mabuti ng may alam. Mas mabuti ng handa. Dahil sa Feng Shui, ang maling pwesto ngayon ay problema bukas. Tandaan mo ito, ang Feng Shui ay hindi pamahiin na basta-basta lang binabaliwala. Ito ay mga paalala na ipinasa mula sa maraming henerasyon, na buo mula sa karanasan ng mga taong dumaan na sa swerte at kamalasan. Hindi mo kailangang maniwala agad, pero tanungin mo ang sarili mo. Ano ang mawawala kung susundin mo? Pero ano ang posibleng mangyari kung patuloy mo itong baliwalain? Maraming nagsisisi dahil huli na nilang naunawaan na ang maliit na bagay sa bahay ay may malaking epekto sa buhay. Isang halaman na mali ang pwesto, isang enerhiyang hinayaan mong mabarahan, at isang babala na pinili mong hindi pakinggan. Kung ayaw mong maranasan ang paulit-ulit na problema sa pera, biglaang gastos at pagkabigo, simulan mo sa pag-aayos ng sarili mong tahanan.
Dahil sa Feng Shui, ang bahay ay parang salamin. Kung magulo ang loob, magulo rin ang kapalaran. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag mo itong isawalang bahala. Dahil ang kaalaman na hindi ginagamit, madalas nauuwi sa pagsisisi. Hanggang sa muli, at tandaan, ang swerte ay hindi hinahabol, inaanyayahan ito.